Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga nanay, tatay, ate at kuya. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Pasensya na po kung medyo kami makakaabala sa inyo. Nandito po kami para magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. So araw po ng linggo ngayon, bagamat wala po tayo sa simbahan dahil marami po tayong ginagawa at patindi ang ating pangailangan, kailangan natin maghanap buhay. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dinala po niya ang kanyang salita sa lugar na ito para ibahagi po sa inyo ang salita po ng Panginoon. Kami po ay parang nakakahiya sa inyong harapan, parang katawa-tawa kami sa inyong harapan, para kaming baliw sa inyong harapan, pero pinangahawakan po namin sa salita ng Panginoon. Kapag ikinahiya mo ako sa lupa, ikahihiya din kita sa langit. Kaya po lakas loob kami na nakatayo sa inyong harapan para po ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. No po? Pero bago po ako magsimula, meron pong 4 na uri ng tao tungkol sa Panginoon. Tingnan niyo po mga ate at kuya kung saan kayo sa 4 na uri ng tao na to. Unang-una, may uri ng tao na naaalala lang niya ang Diyos kapag may problema siya. Pero kapag wala siyang problema, hindi siya makapagpasalamat sa Panginoon. Pero kapag meron siyang pera, masaya siya, wala siyang problema, hindi po nila maalala ang Panginoon. Merong mga uri ng tao na naaalala lang nila magsimba, naaalala lang nilang manalangin sa Panginoon kapag may problema na sila. Kapag meron na silang sakit. Pero kapag sila ay masaya, etchekwera ang Diyos. Pangalawang uri ng tao tungkol sa Panginoon, alam nilang may Diyos. Pero kapag nagka-problema sila, susolusyonan nila sa sarili nilang kakayanan. Kung kani-kanino sila lalapit. Pero kapag wala na silang malapitan, umiiyak na sila, pagod na sila, saka lang sila lalapit sa Panginoon. Kung para sa kanila, ang Panginoon, huling baraha. Kapag wala na silang malapitan, saka lang sila lalapit sa Panginoon. Saan po kayo doon? Pangatlo na uri ng tao tungkol sa Diyos, kapag tungkol sa Panginoon ang pinag-uusapan, kapag pinagbabahagi ng salita ng Diyos sa harapan ninyo, pinagtatawanan ninyo at nakukordi na nagkababatuyan kayo. May ganung uri ng tao tungkol sa Panginoon. Pagdating sa Panginoon, baduy at kordi at katawa-tawa ang para sa Panginoon. So may ganung uri ng tao. Pagtungkol sa gawain ng Diyos, pagtungkol sa salita ng Panginoon, pinagtatawanan nila. Nakukordihan sila, nababatuyan sila. May ganung uri ng tao. Pang-4 na uri ng tao tungkol sa Panginoon, hindi nila kayang magbuhay nang wala ang Diyos sa piling nila. So mga nanay, mga ate, saan kayo sa 4 na uri ng tao na yon? Ulitin ko, una, naalala lang nila ang Diyos kapag may problema sila. Pero pag wala silang problema, hindi yan mananalangin, hindi yan magsisimba. Pangalawa, alam nilang may Diyos. Pero kapag nagka-problema sila, susolusyonin nila sa sarili ng kakayanan. Pero pag wala na silang solusyon na mahanap, saka lang sila lalapit sa Panginoon. Pangatlo na uri ng tao, pagdating sa Panginoon, pagdating sa salita ng Diyos, para sa kanila katawa-tawa, para sa kanila corny, para sa kanila baduy. Kaya madalas mo marinig sa kanila, ang banal mo naman ate, baka lumagpas ka na sa langit. O kaya ang bait mo naman kuya, baka kunin ka na ni Lord. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay katawa-tawa. Pang-4 na uri ng tao tungkol sa Panginoon, hindi nila kayang magbuhay nang wala ang Diyos sa piling nila. So mga ate, mga kuya, saan kayo sa 4 na uri ng tao na to? Sa umaga po ito, nandito po kami para ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, ang 4 na katotohanan tungkol sa tao at sa Panginoon. Bakit po katotohanan? Dahil galing po sa Biblia. Nais ko po kayong tanungin mga ate at kuya, kayo po ba ay naniniwala sa Biblia? Dahil maraming tao ang hindi naniniwala sa Biblia. Dahil ang sabi po nila, ang Biblia daw ay sulat lang daw ng tao. Bakit kailangan paniwalaan? Kapag nakakita tayo na upuan na nagsusulat, hindi kaya magtakbuhan tayo? Ang punto, tao ang sumulat ng Biblia dahil tao ang may kakayahang sumulat. Pangalawang punto, tao ang sumulat ng Biblia dahil tao ang ililigtas ng Diyos. Kung ang hayop ang ililigtas ng Panginoon, baka nakakita tayo ng aso na nagsusulat ng Biblia. So ang Biblia po
Kuya ay salita ng Panginoon. So dito po magdadaging ang aking pong ibabahagi sa inyo sa umaga ito. Apat na katotohanan tungkol sa inyo, tungkol sa tao at sa Panginoon. Unang-una po katotohanan, kahit kayo po ay may ginagawa, kayo po ay naghahanap buhay, no? Pahiramin niyo muna kami ng inyong mga tainga upang pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos. Una na katotohanan, tungkol po sa inyo sa Panginoon. Number one po, mga kapatid, mga ate at kuya, mahal po kayo ng Diyos. Kayo po ba ay naniniwala na mahal kayo ng Panginoon? Unang katotohanan na tungkol sa pagkatungkol sa tao sa Panginoon, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Marami pong tao na hindi naniniwala na mahal sila ng Diyos. Bakit? Sa Mindanao at dami ng problema na kanyang naranasan, hindi po nila ramdam na mahal sila ng Panginoon. Alam niyo po mga ate at kuya, ang problema parang sibuyas, asin, betchin, toyo at suka. Kung wala yung mga bagay na po, hindi masarap ang pagkain. So sa buhay ng tao, kapag walang problema, walang challenge. Kapag walang problema, hindi mo mas lalong makikilala ang Panginoon. At aminin po natin sa totoo o hindi man, nakakaalala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo. Tingnan niyo po, kapag tayo po ay walang sakit karamdaman, naaalala pa natin ang Panginoong lapitan. Maraming tao pag may sakit na, namamatay na sa sakit karamdaman, sa kanyang nila maalala lumapit sa Panginoon. So alam niyo po, ang problema ay parte ng buhay ng tao. Pero hindi po ang problema batayan para masabi mo na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal na mahal mo tayo ng Panginoon. Sa umaga kapag nagising po natin, hindi lahat ng natulog nagigising ka. Pero dahil po sa kapagmamahal ng Diyos sa'yo, nagigising ka pa sa umaga, nagigising ka pa sa araw-araw. Marami pong mga tao natutulog na hindi na po nagigising. Pero dahil mahal po tayo ng Panginoon, kahit hindi po tayo karapat-dapat, kahit tayo po ay lakas-tangan sa Diyos, araw-araw ginigising tayo ng Panginoon. Araw-araw tinutugtungan ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit po mga kapatid? Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Alam niyo po nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang pinakahuli niyang nilikha ay ang mga tao, sila Eva at Adan. Ang una niyang nilikha ay lahat ng pangailangan ng tao. Dahil gayon na lamang po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung pakiramdam po ninyo mga ate at kuya, wala pong nagmamahal sa inyo. Dahil wala na kayong silbi, wala na kayong maitulong, wala na kayong maibigay. Dahil lahat na lang na inyong mga mali nakikita ng tao. Wala nagmamahal sa inyo, walang sumusuporta sa inyo. Mali po kayo doon mga kapatid, mga ate at kuya. Meron pong Diyos sa kalangitan na tunay na umiibig po sa inyo. Meron pong Diyos sa kalangitan na mahal po kayo at hanggang hindi kayo iiwan at hindi kayo pababayaan. Basta lumapit lamang po tayo sa Panginoon. Pangalawa po na katotohanan tungkol sa inyo at sa Panginoon, nagkaroon ng problema sa katawan. Ano ang problema na ito? Alam niyo po nung
Ito po ang katibayan na ang dumadaloy po sa atin ay dugong makasalanan. At ang dahil po sa kasalanan, tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon. No? Pangatlo po na katotohanan tungkol sa atin, tungkol sa tao sa Panginoon, nung nalaman po ng Diyos na tayo nakahiwalay sa Kanya, gumawa po siya ng paraan. Ibinigay niya po ang kanyang buntong na anak na si Jesus Christ upang ipako sa krus, upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Anong sabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus Christ. Sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. So si Jesus Christ po, ang Panginoong Isus po ang binigay ng Panginoon para tayo po'y maligtas, mga kapatid. Walang ibang kaligtasan. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Hindi nakalagay sa Biblia, religion is the only way, the truth, and the life. Hindi nakalagay sa Biblia, magiging mabuting tao is the way, the truth, and the life. Ang nakalagay po sa salita ng Panginoon, si Jesus Christ lamang ang daan, ang katotohanan, at ang daan para tayo po'y maligtas. Ang Panginoong Yesus lamang po ang makapagligtas sa atin. Siya lamang po ang binigay ng langit na sukat at naliligtas ng sanlibutan. Ang pangalan Jesus Christ lamang po. Ang Panginoong Yesus lamang po ang daan para tayo maligtas. Hindi po relihiyon ang makapagligtas sa atin. Walang religion makapagligtas sa tao. Only in the name of Jesus Christ ang daan para tayo po'y maligtas. At hindi po ang relihiyon, hindi ang magiging mabuting tao. Alam niyo po mga ate at kuya, maraming taong relihiyoso, pero sa Diyos walang relasyon. Walang relihiyon makapagligtas sa tao. Only the name of Jesus Christ will save us. Our soul, Panginoon, ang ating kaluluwa mula sa nagtagatang apoy ng impyerno. Ang binigay po ng Panginoong Isus na libre ay ang kanyang sarili para po ipako sa krus. Alam niyo po mga ate at kuya, ito po ang tunay na diwa ng Pasko. Bakit po tayo nag-celebrate ng Pasko? Dahil merong Jesus Christ na ipinanganak sa mundong ito para mamatay at mag-alay ng kanyang dugo at naman para sa ating naligtasan. Alam niyo po anong sabi sa salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 7 verse 14? Mismo ang Diyos ang nagbigay ng senyales na isang birhen na magbubuntis ng isang sanggol na lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Tulungan niyo po mga kapatid, mga ate at kuya, minsan dumating sa buhay ng tao na ang tao ay nakasama ang Diyos. Kaya po tayo nagdirilang ng Pasko dahil po inaalala natin na merong isang Panginoong Yesus na ipinako sa krus, ipinanganak para mamatay. Meron po ba kayong kilala na buhay para mamatay? Wala, kundi ang Panginoong Yesus lamang po. Siya po ang kumuha ng lahat ng sakit, lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan. Binata niya sa krus ng
pagpasok 2025 ay maging matagumpay. No, wala pong ibang sikreto ng katagumpayan kundi ang Diyos lang. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon na ang taong 2025 na papasok po rin, no, ay maging maayos, maging mabuti, maging maganda, tagumpay sa atin. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya po, ate, paano ako maliligtas? Simple lamang po mga ate at kuya. Tanggapin lang natin si Kristo bilang Diyos at sarili natin sa kapatidtas. Tayo po ay maliligtas na. No? Ito po ang sikreto para tayo po ay magkaroon ng maganda at manigong bagong taon. Walang iba kundi ang Panginoon. Ngayon po na kayo nakikinig, no, nais ko po kayong tanungin, gusto niyo po bang pagpuksan ang inyong mga puso ang Panginoon? Alam niyo po, ang pinakagusto kong karakter ng Diyos, hindi siya bastos. Marami sa atin, di ba, kung mayroon kayong kilala, pag pumasok ng bahay, di man lang kumatok. Pag lumabas ng bahay, di man lang magsara ng pinto. Pero alam niyo po ang Panginoong Hesus, ang sabi niya po sa kanyang salita, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Kung sino man na magbubukas, ako'y kasama at papasok sa inyong mga buhay. Ang Panginoon po hindi nangingialam na may buhay na may buhay. Ang Panginoon po hanggat hindi mo siya tawagin, hindi siya mangingialam ng buhay mo. Pag sinabi mong Panginoon, tulungan mo ko, saka lang kikilos ang Diyos. Ang Panginoon po hindi siya to see is to believe. Maraming tao sa atin, saka ako maniniwala kapag nakita ko. Ang Panginoon po hindi. Kailangan mo munang maniwala bago mo makita ang kapangyarihan niya. Kaya hindi po aksidente. Sa oras na panaririnig mo ang salita ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo at nais niya na pakilala mo siya sa oras na ito. Para bago man lang pumasok ang bagong taon, bago man lang dumating ang taon ng 2025, kung gusto mo magtagumpay ang taon na ito, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Walang ibang susi ng katagumpayan, walang ibang susi ng pagpapala, walang ibang susi ng kagalingan, walang iba kundi ang Panginoon. Wala po tayo may pagyayaman sa Diyos na kaya po natin magbuhay nang wala siya. Alam niyo po, sa isang iglap lang, kaya mo wala ang buhay natin. Huwag na po natin hintayin na magkaroon pa tayo ng sakit na nakamamatay. Huwag na po natin hintayin na hindi na tayo makatayo, hindi na tayo makalakad bago tayo lumapit sa Panginoon. Sa oras na ito na naririnig mo ang salita ng Diyos, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang bagong taon na papasok na taong 2025 dahil sa Diyos lang makukuha ang kasagutan sa lahat ng inyong mga problema. Meron po kayong mga sakit na ramdaman, meron po kayong mga iniinda sa inyong katawan, meron kayong problema sa pamilya, problema sa hanap buhay, problema sa negosyo, meron kayong problema sa inyong mga anak o asawa. Alam niyo po mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, walang ibang solusyon ng problema kundi ang Panginoon lang. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Kaya po sa oras na ito, kung nais niyo pong tanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili niyo tagapagligtas, bago pumasok ang bagong taon at ipagkatiwala sa Kanya ang taong 2025, nais ko po kayo na ilid sa panalangin. Kung kayo po ay nagtitinda, kayo po ay busy, kayo po ay may ginagawa, pwede po kayong sumunod sa panalangin sa isip ninyo. No? Kung kayo naman po ay nahihiya, kasi baka pagtawanan kayo ng katabi niyo sa inyo, kayo po nagbananan, pwede kayong sumunod sa panalangin sa isipan niyo lamang. Nais niyo pong ipagkatiwala sa Panginoon ang bagong taon ng 2025. Gusto niyo pong ibigay sa Diyos ang lahat ng bagay. Sige po, ililit ko po kayo sa panalangin. Kung nais niyo po, ulitin niyo lamang po yung aking panalangin. Sige po tayo manalangin. Panginoon, ako'y lumalapit sa inyo sa oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ko. Simula sa aking mga ninuno, simula nung ako'y bata, at hanggang sa oras na ito, ako'y nananampalataya na ikaw ay pinako sa krus. Ngunit sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. At sa oras na pong ito, dinideklara ng mga labi ko na ikaw, Panginoong Hesus, ay tunay na Diyos. Kaya po sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang bagong taon na darating. Ikaw ang maghari, ikaw ang magpala, ikaw ang mag-ingat, ikaw ang magpagaling sa akin at sa aking buong pamilya. Ikaw, Panginoong Hesus, ang Diyos ng aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Please allow me to pray for you sa oras na ito. Ano man po ang ginagawa ninyo, kung nagtitinda kayo, bumibili, naglalakad,
please allow me na ipag-pray po kayo. Wala naman sigurong masama na ipanalangin ko po kayo. O maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa lugaring ito na kung saan dinala mo kami dito para ibahagi ang salita mo, ibahagi ang kapangyarihan mo, ibahagi ang pag-ibig mo, Ama. Tunay, Lord, napakalaking opportunity para sa amin na ihayag ang salita mo sa mga taong nandito, Panginoon. At ako po nananampalataya, sino man sa kanila tumanggap sa iyo sa oras na ito, sino man sa iyo, Panginoon, ang nanalangin at sumunod sa panalangin at ipinagkatiwala ang buhay nila at ang bagong taon na papasok. Panginoon, ipakita mo sa bawat isa na nandito ang pagpapala. At sino man ang mga babaeng lalaki nandito na may iniindang karamdaman sa kanilang katawan, in the name of Jesus, I pray for your healing right now. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sino man Aalis na sila. nandito, Lord, Bigyan na mo. mayroong sakit na iniinda sa kanilang katawan o sa kanilang pamilya na mayroong sakit karamdaman na nakamamatay, Lord, extend mo ang iyong makapangyarihang kamay para sa magalingan ng bawat isa. At I pray sa lahat ng mga tindahan ng mga nandito, Panginoon. I pray, Lord, na ipagkaloob mo ang kanilang pangupa, Panginoon, buwan-buwan sa kanilang mga tindahan. Pagpalain mo ang mga negosyo at hanap buhay ng mga nandito. Lagi mo silang bigyan ng mga malalaking income sa araw-araw. And I pray sa mga tricycle driver nandito, Lord. I pray saan man sila pumunta. Lagi mo silang ingatan at patnubayan. Bigyan sila araw-araw ng maraming pasahero, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama, lahat ng mga naghahanap buhay dito, lagi mong bigyan ng malaking income araw-araw. In the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Panginoon. At iniiwan ko sa lugar ito Okay na. ang mayamang pag-ibig ng Diyos, Ama. Ito, sila Ate Jelo. Ang ng Diyos, Anak. At ang malagagang pakikipisa ng banal na Espiritu, ngayon, bukas at pagkailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo. At sa oras po ito, meron kaming libreng tubig para sa inyo. Dahil inabala po namin kayo. Libre po ito na ipapamigay ng aming mga kasama. Wala po itong bayad. Libre po ito. Dahil naniniwala po kami na ang salita ng Diyos ay walang bayad. Ito po ay libre. Kaya mag-aabot po sila ng simpleng tubig lang at biskuit para sa inyo dahil inabala po namin kayo sa oras na ito. So pagpalain po kayo ng Panginoon. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. God bless you. Okay na lang isa.